ay food for the brain para sa ating kaalaman yon at naisip ko i-alternate natin. No? Every other week ang ating translation lesson, every other week naman yung ating inspirational or encouraging supposed to be lesson. Kaya itong ating first lesson on this series of studies ay pinamagatan kong Who am I that God is concerned about me? Actually, hindi ako nagpamagat nito. Ito ay based on the lesson written by Dr. Matsinger ng New Life Behavior International. No? At siya na pa ito na, itong kapatid natin ito, partner ko siya sa prison ministry noon. At ngayon ay hindi na kami nakapasok since mayroong quarantine. No? Kaya ito naman ay pang general lesson para sa lahat, lalo na po sa mga katulad natin na mayroong mga concerns dito pong panahon ng quarantine or lockdown para sa iba. Pinukumusta natin ang bawat isa, hindi natin po alam ano ang mga concerns ng bawat isa at maaaring hindi okay yung iba, nasa pinakamalungkot na bahagi ng buhay, halimbawa, lalo na po ang mga kaibigan natin, mga kapatiran, mga kakilala na naapektuhan na po ng COVID at meron tayong makilala na nagpa-positive. Maliban doon sa COVID na problema natin ay meron pang iba. Balitan natin merong mga nadinggi na mga kapatiran, merong mga nasa hospital na mga kapatiran. No? So hindi mabuti ang kanilang kalagayan. Subalit, sakali mang nasa pinakamahirap na kalagayan ang buhay ng tao, mayroong mabuting maidudulot. Sapagkat sinasabi, when it is dark enough, men see the stars. Di nga po ba? No? Kapag nasa siyudad tayo, medyo maliwanag, titingala ka, kaunti lang yung star makita mo kung mayroon man. Pero kung pupunta ka doon sa bundok na walang kuryente, madilim na madilim, titingala ka at nandoon yung maraming mga bituin. Sa Dreamland, mayroong bahagi doon na madilim pa. No? Ang kuryente doon lang sa mga bahay, pero mayroong bahagi ng Dreamland na wala pang kuryente. Kaya doon, ang daming stars kang makita. Ganon po yun. No? So, figuratively, ang buhay ng tao kapag nasa hirap na siya, nababang kalagayan ng kanyang buhay, problematic siya, dapat marami siyang makikitang mga bituin. Maraming pag-asa. No? Ito sa makatuwid ay magdidepende din naman no, sa paniniwala ng tao sa Diyos. No? Yung positive na pananaw natin, yung pagkakita mo ng maraming stars sa kagitna ng kadiliman, magdidepende yun sa paniniwala mo sa Diyos. Kaya ating pag-aaralan ngayon kung ano ang paniniwala ng lahat no, tungkol sa Diyos. Kasi magdidepende doon ang sagot niya doon sa katanungan na ang Diyos ba ay mayroong pagpapahalaga sa atin? May mga panahong ang tao ay nagtatanong. Kadalasan ay sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay, no? Pagkawala ng trabaho kaya, o pagkasira ng isang relasyon, mag-asawa, magkasintahan, magkaibigan, sa malapit na relasyon ay nawawala. No? Nagtatanong ang tao. No? At ang ibang mga pangyayari ito ay out of control naman natin eh. Hindi natin kontrolado ang mga pangyayari at nangyayari na lamang. No? At ito ang mga nagbibigay ng pasakit sa atin. Okay naman ay sarili na rin kakagawan ang mga nagpapahirap sa atin. Sabi nga ay self-inflicted. Parang pag-aaral ng medisina, sabi ng kapatid na doktor ang pag-aaral ng medisina ay self-inflicted. Sariling kagagawan mo, sariling pagpapahirap mo. Sa mga ganoong pagkakataon no, na nahihirapan tayo, na down tayo sa ating damdamin, maaari nating isipin na napakaliit natin. No? Minamaliit natin ang ating sarili. At hindi lamang ito, kundi ang tingin pa natin sa iba, no? Minamaliit din nila tayo. Oo. At hindi lamang yun, ang Diyos ay pinagdududahan na rin natin. Kung siya nga ba ay mayroong pagpapahalaga sa atin o kaya ay wala. Kaya mahalaga na ating talakayin itong ating pinapaksa
na ang Diyos ba ay mayroong pagpapahalaga sa atin? Well, unang-una mga kaibigan at mga kapatid, dapat nating tandaan na mahal ng Diyos ang lahat. Ito ay nilarawan sa isang kwento, isang parabola o talinghaga ng alibughang anak sa Lucas Kapitulo 15. Ikinuwento ang pagmamahal ng Diyos o pagmamahal ng Diyos sa tao kahit galit siya sa kasalanan pero hindi siya galit sa tao. Ang kwentong ito sa Lucas Kapitulo 15 ay patungkol sa isang ama na mayroong dalawang anak. Yung bunso niya ay hiningi niya yung kanyang mana at ibinigay naman ng ama at ang anak ay lumaya, sumalis, pumunta sa malayong lugar at doon ay nilustay niya yung kayamanan na bigay ng kanyang ama. Noong marami pa siyang kaibigan, marami pa siyang mga pera, marami pa siyang kaibigan. Noong nawala na yung kanyang pera, wala na siyang kaibigan, natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nandoon nagpapakain ng baboy. Ang baboy para sa mga Hudyo ay maruming, hayop. No? Pero yun ang trabaho niya. At sa sobrang gutom niya, no, ang sabi ay ninais na niya na kumain ng pagkaing baboy. So doon na siya sa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay. Ang maganda, sabi nga, kapag nasa dilim na yung tao, makikita na niya mga bituin, doon niya na-realize, no, napagtanto niya na doon sa bahay ng kanyang ama, ang mga alipin ay mayroong sapat na pagkain. Samantalang siya ay kinukulang, ginugutom. Kaya sabi niya, ako ay babalik sa tahanan ng aking ama. At kahit na hindi na niya ako tatawaging anak, bilang na lamang ako na isang alipin. At sasabihin ko sa kanya, ang ganoon. No? At siya nga ay nagtindig at nagpasya. At naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Sa laking gulat niya, mga kapatid, no? Malayo pa lamang siya ay tanaw na pala siya ng kanyang ama at sinalubong siya ng kanyang ama at niyakap. No? At siya nga ay nagsabi, siya ay nagkasala laban sa kanyang ama at kahit na huwag na siyang ituring na anak, sa halip ay ituring na lamang siya na alipin. At lalong nagulat pa siya nung tumawag ang kanyang ama sa mga alipin at sinabing ibigyan siya ng balabal, bigyan siya ng singsing para tandaan na siya ay anak pa rin at tagapagmana pa rin. At nagpakatay pa ng mga hayop at nagpakain ang kanyang ama. At sinasabi niyang, ang aking anak ay patay, subalit ngayon ay nabuhay siya. At ang lesson niya po noon ay ang katotohanan na mahal ng Diyos ang kanyang anak sa kabila ng siya ay nagkagawa ng kasalanan at sa isang kaluluwa na nagkakasala na bumabalik, no, ay sobrang kagalakan sa Diyos at sa mga anghel, sabi po doon sa talata. So mahal pa rin ng Diyos kahit na ang mga lumalayo at inaaksaya ang mga blessings at pagkatapos ay bumabalik sa Kanya at humihingi ng tawad na katulad ng inilarawan ng alibughang anak. Nagkakaproblema po tayo katulad ng alibughang anak o ng prodigal son. No? Ibinigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para po sa atin. Parang pagkasunduin tayo sa Kanya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ito yung heart of the Bible, no? Pinakapuso ng Biblia na mahal ng Diyos ang sangkatauhan, hindi yung lupa, ang sangkatauhan ng mahal niya. At ipinagkaloob niya ang niyang bugtong na anak na upang ang tao ay sumampalataya at magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus naman, bagamat nasaan yung Diyos, ang sabi, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa cross. Yan ang sinasabing nilimitahan niya ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan niya bilang Diyos ay hindi niya ginamit. Sa halip ay ginamit niya ang kalagayan niya bilang tao upang siya ay mamuhay kasama ng mga tao, danasin niya ang mga nararanasan ng tao hanggang sa siya ay paratangan, litisin at hatulan ng kamatayan at bago pa siya mamatay, pinahirapan ng tudo hanggang doon sa cross ay ipako siya at mamatay, umagos ang kanyang dugo. Yun ay sapagkat mahal niya ang tao rin naman. At bawat isang tao naman ay mayroong kalayaan magpasya. Kung ang Diyos ba ay may malasakit sa Kanya. Subalit sa atin nang nabasa, ang Diyos ay mayroon, ang Panginoong Hesus ay mayroong pagpapahalaga sa tao.
At sabi ko nga, ang sagot ng tao rito ay nababatay doon sa kanyang pananaw o paniniwala sa Diyos. At gabing ito, aking sasaysayin sa inyo ang tatlong pananaw ng tao na magdidepende doon ang kanyang kasagutan sa tanong natin na kung ang Diyos ba ay mayroong pagpapahalaga sa kanya. Una, na pananaw ay ang pananaw ng ateista. Ang ateista ay yung mga taong walang pinapaniwala ang Diyos o hindi naniniwala sa Diyos. Ang kanyang deklarasyon, ang binabasihan niya ay ang pisikal na patunay. No? Nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasaan, at naaamoy. Kung magagawa, nangyayari ang mga ito, mayroon, sabi niya. Kaya lamang ang Diyos ay hindi nakikita, hindi naririnig, hindi nahahawakan, hindi nalalasaan, hindi naamoy. So, wala yan, sabi niya. No? Paniniwala niya, dahil walang Diyos, ang Bible ng Diyos ay peke rin. At walang basihan ang moralidad sa makatuwid. Kasi walang Bible eh. Ang Bible ang pinanggagalingan ng moralidad. Walang Diyos, walang Bible, walang moralidad. So wala rin kasalanan. At dahil wala namang kasalanan, hindi rin kailangan ang kapatawaran. At dahil wala namang kapatawaran na kailangan, hindi rin kailangan ang tagapagligtas. At hindi rin kailangan ang pag-ibig ng Diyos. At wala rin namang Diyos. Grabe, ano? Ganito ang kalagayan ng isang ateista. Paniniwala pa ng ateista, tanging agham o science lamang ang sasagot kung saan galing ang tao, bakit siya narito sa mundo, at saan siya patutungo. At alam niyo kung sagot nila kung saan galing ang tao, galing sa unggoy, sabihin nila. Ayaw kong maniwala doon. Bahala kayo, maniwala kayo. Pero yung theory of evolution, theory lamang yan. Hindi pa yan proven. It's not a fact. It is not science actually. No? Theory lamang yun eh. Yung bakit siya narito sa mundo, kanya-kanyang dahilan yan at maging physical lamang ang mga dahilan nila. At kung saan siya patungo, wala rin. No? Parang dahon lang, matutuyo, mabubulok, wala na. Subalit ayon sa Biblia mga kapatid, no, pinapasubalian ito ang patungkol sa Diyos. Colosas 2:8 hanggang 13. Ay sinasabing kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Mayroon nang pagbabala si Apostol Pablo noon pa na baka ang mga tao ay mabihag sa pamagitan ng filosofiya lamang ng tao. Yung ateista, filosofiya lang yan ng tao eh. Akala kasi ng mga tao kapag ateista ka, intelihente ka. O gano'n, no? Magaling ka, kilala ka. Kasi nga ang mga ateista, mga tao sa mga nakaraan, nakilala sila. Darwin, halimbawa. O nakilala siya dahil sa hindi niya paniniwala sa Diyos. Sa theory niya ng evolution. Pero hindi po pagiging marunong yon. Anong sabi ng unang Korinto 3:19 hanggang 20? Ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Marunong nga sila sa sanglibutan ito. Pero para sa Diyos, hindi karunungan. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusukan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangatuwiran ng marunong na pawang walang kabuluhan. Para sa Diyos, walang kabuluhan yon. Sabi pa rin ng ateista, ang ating isip ay hindi spiritual, kundi biological lamang. Laman lang yan, sabi nila. No? Walang kinalaman dyan yung espiritu. Pero sabi ni Santiago sa 1:5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi na nanumbat at ito ibibigay sa Kanya. Kung laman lamang ito, ka lang humingi ng laman yan. Nandyan na yan eh. Pero ang karunungan na nakukulangan ang iba, sabi ni Santiago, humingi sa Diyos at nagbibigay ang Diyos. Makatuwid, hindi lamang ito laman, hindi lamang ito physical. May kinalaman ang Diyos pa rin sa ating kaisipan, sa ating karunungan. Kasi pwede tayong humingi sa Kanya. Sasabihin pa rin ng ateista, ng isipan ay gagamit lamang ng scientific truth upang makaligtas at makamit ang pangangailangang pisikal at emosyonal at ng kaligayahan lamang ang mahalagang layunin ng tao. Alam nyo, mayroon akong maalala na ginagawa ng tinuro sa amin noon sa high school, yung scientific approach in solving a problem. Mag-experimento ka muna.
bago ka makarating sa konklusyon. Kaya kinakailangan nilang ilagay sa pag-aral sa laboratorio o ilagay sa microscope ang isang bagay bago sila mag-conclude. Hindi nila magawa sa Diyos yun. Yun ang kanilang problema. Kaya para sa kanila, physical at emotional ang kaligayahan lamang at yun na ang mahalaga para sa tao. Nawawala yung spiritual. Sasabihin ng ateista ngayon, walang Diyos na may concern sa akin. Mga kapatid, mga kaibigan, kung tama siya, para lamang tayong isang hayop pala. No? Kapag patay na tayo, iyon na at wala nang pagkabuhay na muli. Hindi parang unggoy nga lang. Unggoy naman ang alam nila na pinanggalingan ng tao. Mamamatay siya, mabubulok siya, wala na. Subalit, itinutuwid ito ng mga talata ng Biblia. Unang-una, yung mga nag-aakalang walang Diyos, anong tawag ng Bible sa kanila? Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Yun ang paningin ng Diyos sa kanila. Psalms 25 verse 6, iyong alalahanin o Panginoon ang iyong malumanay na mga kaawaan at ang iyong mga kagandang loob sapagkat magpakailanman mula ng una. Mayroon ang Diyos natin ay magpakailanman. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Mga awit 103 verse 17, ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Sa nangatatakot sa Kanya ng Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Proverbs 12:15, ang lakad ng mga ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Magaling lamang ayon sa kanyang mata, sariling mata. At Colosas 2:8-19, kayo magsipag-ingat, baka sa inya'y bumihag, yung warning niya, Apostol Pablo, sa pamagitan ng kanyang filosofiya. Ayan, no? Walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi, ang mga tao, tradisyon lamang iyon, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, pero hindi ayon sa katuruan ni Kristo. So yun po ang ateista. Ngayon naman, mayroong pangalawang uri ng mga tao na kinakailangan nilang pag-isipan kung mayroong pagkapahalaga ang Diyos sa kanila. Yung mga tinatawag na agnostiko or agnostic. No? Ang agnostic ay salitang mula sa Griego na agnostos, na ibig sabihin ay not knowing o hindi malalaman o hindi pagkakaalam. No? So ito sila, yung mga taong nagsasabi na hindi ko malalaman ang isang bagay at hindi ko alamin yan. No? Itong si Thomas Huxley, isang English naturalist and agnostic, ang unang gumamit ng termino noong 1869. Ang agnostic ay hindi basta-basta naniniwala at siya siyang mapagduda. No? Isang free thinker. Ang free thinker pala ay isang tao, no? A person who rejects accepted opinions, especially those concerning religious beliefs. Yung mga tanggap na mga paliwanag para sa agnostic o para sa free thinker, ayaw niyang tanggapin yon. No? Lalo na sa larangan ng relihiyon. Hindi mo basta-basta mapaniwala siya. Kasi ang basihan ng kanyang paniniwala ay ang pagka-ignorante ng tao. Mas gugusto niyang manatili na ignorante siya. No? Hindi niya alam ang isang bagay at wala siyang intensyong alamin ang isang bagay. Kaya, hindi niya mapapatunayan kung mayroon o wala. Grabing paniniwala. No? Pero mayroong mga taong ganoon. Sasabihin niya, walang talagang nakakaalam na may Diyos. At imposibleng malaman na may Diyos. Kalain niyo yan? Subalit, pinasubalihan ito ng mga talata sa Biblia. Unang Korinto 1:18-25 ay sinasabing sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Kung ang Biblia ay kamangmangan sa kanila, ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa atin. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawata ko ang kabaitan ng mabait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang pagmamatuwid sa sanglibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat iyamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Kamangmangan pa lang naman ng Diyos, no? Yun na yung
mas marunong pa, lalong marunong pa kaysa sa tao. Ang kainaan ng Diyos, ayun na yung lalong malakas pa kaysa sa mga tao. Kaya, ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Inuulit ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 19. At sa mga Psalms 46:10, kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Makikilala ang Diyos eh. Hindi katulad siya sabi ng agnostic, hindi mo malalaman kung mayroong Diyos. Hindi mo makikilala ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa, sabi ng Diyos. May ipapakilala siya. So bakit hindi alamin ng mga agnostic ang patungkol sa Diyos? Romans 1:20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Nagkaroon siya ng revelation. Nagpahayag siya. No? Dati ay hindi, ngayon ay pinahayag na. No? Sa pagkatanto, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Yung pagka-Diyos niya ay pinahayag niya. Sa mga pamagitan ng kanyang salita at ganoon din sa kanyang mga gawa. Ang nature ay isang patunay na mayroong Diyos kung tutusin natin. The heavens declare the glory of God, ang sabi nga ng Psalmista si David. At ayaw lamang alamin ng mga agnostic ang mga ito. Ang moral o prinsipyo ng agnostic ay nababatay sa sinasabi ng karamihan. Ang kanilang sinusunod, majority. Kahit na ano lang ang mangyari para sa kanya, okay lang. Kung anong sasabihin ng barkadan, okay lamang sa kanya. Kaya ang prinsipyo ng mga agnostic, live, drink, and be merry, for tomorrow we die. Mabuhay ka, uminom ka, maglasing ka, okay? Magpakasaya ka, dahil bukas mamatay ka. Ang problema nila, hindi sila namatay kinabukasan. Anong naging kalagayan nila? Mas mahirap pa. Bakit? Naubos yung pera eh. Naubos na lasing eh. Sakit sa katawan eh. Nakakahiya pag ginawa niya eh. Mabuti kung namatay siya at wala na nga siyang problema. Problema na ng mga nabuhay. Lilibing siya eh. And then, spiritually, hindi rin totoo. Live, drink, and be merry for tomorrow you die. Maaaring mamatay siya physically, pero spiritually ay hindi. Mayroong buhay pagkatapos ng buhay na ito. So, talo siya. So, wala yung prinsipyong ito ng mga agnostics. Pinapasubalian ng mga talata ang prinsipyo ng agnostic, mga kapatid. Ephesians 5:9, ang mga gumagawa ng laman, na katulad ng gustong gawin, na mabarka ng agnostic, na wala siyang ginagawa kundi live, drink, and be merry. Ang sinumang gumagawa noon, sabi ni Apostol Pablo na kinasihan ng Diyos, walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. So, hindi dapat. Roma 14:17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan ng Espiritu Santo. So, yung katuwiran ng agnostic na kahit ano lang gawin niya, total, di mo naman malalaman. May Diyos ba? May Bible ba? May totoo ba? Gawin mo ng live, drink, and be merry ay hindi po naayon sa kasulatan. Ang agnostic ay nagsasabing walang sagot sa tanong na kung saan nanggaling ang tao, bakit siya naririto sa mundo, at kung saan siya patutungo. Walang sagot para sa kanya at hindi mo malalaman ang sagot. Agnostic nga eh. Kaya ang bawat tao ay ang gabay sa kanyang sarili. Bahala ka na sa sarili mo lamang. Ganoon na ang kanilang prinsipyo. Pero anong sinasabi ng Bible? Kung agnostic ay tama, ang tao ay isa lamang na numero. Just a number. Siya ay tumutungo kung saan ang malakas na hangin o kung saan ang nakararami. Maaaring siyang maniwala at maging tama, subalit hindi siya tiyak sa kanyang gagawin. Litong-lito ang buhay ng agnostic. Kaya sabi ng Bible, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang matuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi tama yung sinasabi ng agnostic na ikaw nang bahala sa buhay mo. Anong gusto mong gawin? Nasa iyo yan. Hindi. Wala sa tao ang magtuwid ng kanyang sariling daan, sariling hakbang. Proverbs 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao,
Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. 2024, ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Dapat, paano nga mauunawa ng tao ang kanyang lakad? Ibig sabihin, hindi niya mauunawa, kaya dapat sa Panginoon ang kanyang lakad. Ang kanyang karunungan, ang karunungan ng sanglibutang ito, kamangmangan yan sa Diyos. Kaya huwag pakampante ang agnostic. Hindi niya malalaman nga talaga kung mayroon ng pagkalinga sa kanya ang Diyos. Ang pangatlo ay ang pananaw natin ng mga Kristiyano. Ang ating pananaw na mayroong Diyos. At siya ang nilalang ng lahat-lahat. Ang point of view ng Kristiyano ay base sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pinapatunayan ng mga talata ng Biblia kung saan galing ang tao, bakit siya narito, at kung saan siya patutungo. So maliwanag para sa atin, di ba? Saan tayo galing? Sabihin ng Bible, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Hininga niya yung hininga ng buhay sa ilong ng pinorma niyang tao na tinawag natin na si Adan at saka si Eva. Doon nagsimula ang tao. At ang taong ito minahal niya. Bagamat nakagawa ng kasalanan, sa takdang panahon, sinugo niya ang bugtong na anak at siyang namatay sa ikaliligtas ng taong ito na kanyang nilalang. Yung Ebanghelyo, ang kamatayan, pagkaligtas, pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus, ang kapangyarihan niya sa pagliligtas sa taong ito. Ganon siya ka-concern ang pagpapahalaga niya sa tao. At Malakias 2:10, wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi ba isang Diyos ang lumalang sa atin? Hindi siya nagtatanong, naghihintay ng kasagutan. Nagbibigay siya ng emphasis na oo, mayroong Diyos na lumalang sa atin. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanglibutan. Wala siya, walang sanglibutan. So nilalang ng Diyos. At bakit naririto ang tao? Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang matakot sa Diyos at ang sumunod, ito ang dahilan bakit tayo naririto sa mundong ito. At tayo ay liligtas ng Panginoon, no? Sa ating pagsunod sa Kanya, tulad ng ginawa niya sa mga naging Kristiyano sa Gawa Kapitulo 2. Nung malaman nila, maunawaan nila sila ay nagkasala, ang sabi nila, ano ang aming gagawin? Sagot naman ni Pedro, magsisi lamang kayo, magpabautismo kayo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, kailangan lamang sumunod ang tao sa mga kautusan ng Diyos. Galatias 5:16 ay sinasabing magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Maging masunurin lamang habang nabubuhay tayo sa mundo. Sapagat ang naghahasik na sa kanyang sariling laman ay sa laman nag-aani ng kasiraan, tatapat ang naghahasik ng sa Espiritu o sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Habang tayo nasa lupang ito, nasa laman, huwag itong makalaman ng ating aasikasuhin sa ating buhay. Magpunla tayo ng para sa Espiritu at nang aani tayo ng buhay na walang hanggan. Saan nga pupunta ang tao? Kung sa mga ateista at mga agnostic ay wala lang. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, John 11:23-26, ako ang pagkabuhay na mag-uli. Mayroong pagkabuhay na mag-uli. Doon tayo papunta. Nangako siya sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabahala. Maniwala kayo sa akin, maniwala din kayo sa Diyos. Doon sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Sabi niya, ako'y pupunta roon, maghahanda ako. At kapag naihanda ko na, babalik ako at kukunin ko kayo. Yun ang ating target, pinaka-goal. Doon ang punta natin. Upang kung saan ako naroroon, sabi niya, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang ating pupuntaan.
Dahil sa pagsampalataya sa salita ng Diyos ay alam natin kung saan tayo nanggaling, ang dahilan bakit tayo naririto, at saan tayo patutungo. Ito ang pananaw ng Kristiyano. In conclusion, mga kapatid at mga kaibigan, so gaano kahalaga ang tao upang ang Diyos ay magpahalaga sa Kanya? Sa mga ateista, wala naman silang paniniwala sa Diyos, para sa kanila ang tao ay parang isang hayop lamang ang katumbas. Isang numero lamang, sabi ng agnostic, kasi hindi naman niya nalalaman at ayaw naman niyang alamin kung mayroong Diyos. Ang tao ay mas mahalaga pa kaysa sa buong mundo. Yan ang sinasabi ng Bible. So, yan ang ating pananaw ng mga Kristiyano. No? Ang katotohanan ay, kung katotohanan ang paniniwala ng Kristiyano, o hindi, ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Genesis 1:26. Bawat isa ay maangkin niya, magagawa ko ang lahat doon sa nagpapalakas sa akin. Ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus, Filipos 4:13. Ang daan tungo sa kagalakan ay ang Panginoong Jesus, tapos yung iba, at saka tayo ang panghuli. Yan ang paraan na magkaroon ng tunay na kagalakan, ang isang mananampalataya sa Diyos. Ito ang tinatawag nilang joy. Jesus first, others second, and yourself. Well, hopefully, aking dalangin tayo na pagtibay ng ating aralin ngayong gabi. Ang Diyos ay mayroong malasakit sa atin, mayroon siyang pagpapahalaga sa atin, mayroon siyang concern sa atin, anuman ang ating kalagayan. Lalo na kapag tayo ay nandun sa pinakamababang bahagi ng ating buhay, dapat natin siyang makita. It's only our way out is our way up. Hindi na tayo makaabante, hindi na makaatras, kaliwa, hindi na kanan, hindi na tanging pataas na lamang ang mayroon tayo. So, ito po ating lesson. Magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming